Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa magandang umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Tito, Kapitulo 3, talatang 4 hanggang 5. Tito, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinaputan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan, kapatid na may mga sakit, na sa hospital, na sa kanilang mga tahanan. Panginoon, dalangin ko na abutin mo sila, Panginoon, at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga sakit na ito. Pagalingin mo po ang bawat isa sa kanila na may mga sakit, Panginoon, na nararanasan nila, O Diyos. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa mga masasama. Amin ding tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Kayo din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, upang maraming mga pagkain sa hapag ng bawat tao dito sa mundo. Amin ang inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang laging gumagabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Ang mga katanungan na pwede nating mabigyan ng kasagutan. Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Ang pagkilala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas ay kailangan upang ikaw ay magkaroon ng wastong ugnayan sa Diyos. Ngunit bakit mo ba kailangan ng tagapagligtas? Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para iligtas ang sanglibutan? Gaano kalubha ang iyong kalagayan na inialay ni Jesus ang kanyang buhay para iligtas ka? Iligtas tayo. Na ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, meron lang akong tanong. Ano ang iyong mararamdaman kung halimbawang ikaw ay nalulunod at walang magliligtas sa iyo? Ha? Ano ang iyong mararamdaman? Siyempre, no? Kung ako, malulungkot ako. Bakit? Kasi, sa bandang huli,
Kung alimbawang nalulunod ako na walang magliligtas, kasi pamamatay ka. Kasi walang magligtas sa iyo Nahihirapan ka ng lumangoy. Nalulunod ka na. Ngayon, ito naman. Ano ang kasalanan? Ano ang naging bunga nito? At sino-sino ang nasa ilalim ng kapangyarihan nito? Mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw, mga kapatid, mga kaibigan, na ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo, kahit isa, walang perpekto, tayo ay makasalanan. Ano ang naging bunga ng kabutihan ng Diyos at bakit niya ginawa ito para sa atin? Kasi naghari sa atin ang mga masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinaputan ng iba at sila'y kinaputan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag, sa kanyang grace, sa atin. Bakit ipinadala ng Ama si Jesus at ano ang dapat nating gawin para mamuhay ng kaisa ng Diyos? Ayon sa Juan 4:14 hanggang 15, nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya at siya naman ay nasa Diyos. Diba? Napakasarap, no? Hindi niya tayo iwanan dahil ang Diyos ay nasa atin at nasa kanya din tayo. Na yun, ito ang tanong, paano maliligtas ang tao? Anong sinasabi? Anong sinasabi sa Roma 10:13? Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Mga kaibigan, malinaw na sinasabi sa Biblia, kapag tayo ay tumawag sa ating Diyos, 100%, 100%, maliligtas tayo. Kaya ngayon, kaibigan, kapatid, kung hindi mo pa tinawagan ng Panginoon sa umagang ito, tawagan mo na. Kung ikaw ay nasa kasalanan, magsisi ka at tawagan mo ang Diyos. Kung ikaw ay nalulugmok sa mga problema, sa sama ng loob, sa galit, tawagan mo na para mawala yung galit mo sa kapwa mo. Ilabas mo ang galit mo, isumbong mo sa Diyos upang ito ay mabigyan ka ng kapayapaan sa iyong buhay. Kapatid, kaibigan, huwag mong hayaan na ang galit, ang pagkapuot ay nasa puso mo dahil ito ang magwawasak sa iyo, sa iyong buhay. Kaya lumapit ka, tawagin mo ang Diyos na iyong tagapagligtas upang ikaw ay maligtas. Kapatid, kaibigan, mayroon pa ba kayong ibang tagapagligtas? May tanong doon, may iba pa bang tagapagligtas? Sino ang nagligtas sa iyo na karapat-dapat tumanggap ng karangalan, kapangyarihan at kadakilaan? Ayon sa Judas 1:24 hanggang 25. At ngayon, purihin natin ang Diyos
Siya na makakapag-ingat sa iyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nilikha ng tao upang makipag-ugnayan sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ayon sa Henesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Noon ay nakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos. Ayon sa Henesis 3:8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. Malinaw mo, kaibigan, mga kapatid, na malayang nakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos noon. Di ba, nung narinig na may lumalakad sa hardin, nagtago sila. Nagtago si Adan at si... Ba't sila nagtago? Bakit sila nagtago? Kasi nagkasala sila. Di ba tayo, kapag tayo nagkasala sa ating mga magulang, nagtatago tayo, nung bata pa tayo. Nagtatago tayo. Tinago natin yung kung ano man ang nabasag. Di ba? Ganun din noong araw. Ang tao ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Di ba? Noong simula, mga kapatid, mga kaibigan, noong simula, maayos pa ang ugnayan ng Diyos at tao. Meron pa silang ugnayan, no? Nagkausap-usap pa sila. Walang humahadlang sa kanilang relasyon. Tanong, kung ngayon, kung ngayon ay makakausap mo ng harapan ng Diyos tulad ng pakikipag-usap sa Kanya, nila, Adan at Eva, ano ang iyong mararamdaman? Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy mong inibinigay sa amin. Salamat na ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang siyang magdadala sa amin doon sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan. Naway kami, O Diyos, ay makasumpong ng banal na Espiritu upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, sa araw na ito, dalangin namin na kami po ay pagpalain. Lalong-lalo na sa aming pananambahan sa araw na ito. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa mga kasalanan. Ikaw, O Diyos, ang maging sentro ng aming buhay upang kami, O Diyos, ay makakilala sa iyo. Lubusang makilala ka namin na aming tagapagligtas. Iligtas mo kami, Panginoon. Ilayo mo kami sa kasalanan. Ilayo mo kami sa pagsubok, sa mga tukso, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyo. Maraming salamat po. Inialay namin ito sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.